Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon na opinion itong post ng News 5. Title, The Public Deserves Facts, Not False Narratives. Naghahanda na si Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson para dalhin sa plenaryo ang accomplishments ng committee na isinasagawa nitong investigasyon sa flood control project. Ayon sa senador, karapatan ng publiko na malaman ang katotohanan at hindi ang peking naratibo kaugnay sa isyu ng flood control. Ito ang kanyang pahayag. I sincerely believe, naniniwala ko, that the Blue Ribbon Committee hearings triggered and exposed many vital pieces of evidence that resulted in the indictments and preliminary investigation. Tagumpay daw ang kanyang ginawa ng mga investigasyon. At dahil dito, na-indict, na nasampahan ng kaso ang mga nasasangkot. Dahil kulang, ito na ang kapalpakan. Dahil kulang pa ang pirma, ang partial Blue Ribbon Report, nakatakda ng ipresenta ni Lacson ang isang Chairman's Progress Report sa pamamagitan ng privilege speech kapag nagbalik sesyon na ang Senado. Ito ang masakit. Aray, nako! Bakit? Ano ang ginawa mo? Kung maayos pa ang pamamalakad ng chairman sa Blue Ribbon Committee investigation, di sana pirma ang mga members. The fact na ayaw nilang pirmahan, it means something. Ilan ang member ng Blue Ribbon Committee? Kung hindi ako nagkakamali, 17. So dapat makapirma ang majority, which is 9, para majority na ang nakapirma. O yan, pwede nang talakayin plenaryo. Bakit siyam lang? Bakit 6 lang ang pumirma? Hindi kaya tinatanong ni Senator Lacson ang sarili niya, ano ang nangyari? Bakit ayaw pirmahan ang partial committee report? Dito pa lang, among them, the senators, sa opinion ko lang, meron ng something fishy. To me, isang failure ito on the part of the chairman. Opinion ko lang ito. Naniniwala ang chairman na maraming nagawa ang kanyang committee. Well, siyempre, chairman siya eh. Sino ba naman ang aamin sa kanyang kapalpakan? Kailang ako, it's a failure. Kaya instead of a committee report, permado ng majority, ang talakayin sa plenaryo, tatayo na lang the chairman's report. As chairman of the Blue Ribbon Committee, sabi niya doon, ayun, na-freeze na. Na-freeze na ang assets ni Martin Romualdez. Anong basihan? Bakit na-freeze yung assets ni Martin Romualdez? Nang dahil sa testimony ng mga brave Marines na ayaw pansinin ni Senator Lacson. Yon ang kanyang ibibida siguro. Nakasuhan ng mga I don't know kung anong laman ng kanyang privilege speech bukas. Yes, nung umpisa, maganda ang simula ni Senator Lacson. Hindi pa siya nakaupo as member ng 20th Congress sa Senado,
yung team niya, opisina niya o ano niya, staff niya, investigate na. At napakaganda yung dalawang privilege speech niya sa Senado. Ako, believe ako doon. And naniniwala ko na nag-trigger yun ng maraming investigasyon. Maganda ang nangyari. Nung hindi pa siya chairman yun, ha? Kasi ang unang chairman si Senator Marcoleta eh. So ang gandang simula. Kaya lang, nung naging chairman na siya, okay pa naman sa simula. Masipag siya nung una eh. Kaya lang, ito na nakakapagtaka, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mula nung lumantad si Orly Gutesa, imbes na i-follow niya ang lead doon sa mga statement ni Gutesa, wala na. Hinanapan niya na ng butas si Gutesa. Kaya tuloy, nagtago na si Master Sergeant Orly Gutesa. And then, nung dumating ang Brave 18 Marines, ayaw pa rin niyang paniwalaan. So, doon na. So, yung sinasabi niyang false narratives, marami ang nagsasabi na parte si Senator Lacson sa cover up. Yun ang false narrative na sinasabi niya. Ang pinaka-vocal dyan, si Congressman Edgar Erese. Sabi niya, idol! Idol niya dati si Senator Lacson. Ako rin, idol ko dati. Ngayon, hindi na. Bakit? I don't know anong nangyari sa kanya. Idol, sabi ni Congressman Erese, kasama ka na rin ba sa cover up? Kasi, ang mga lead, ang mga ebidensya papunta sa Malacanang, na-stop. Yun ang nakakapagtaka. Bakit siyang nagbanggit na ang kickback, 25 billion kickback na supposed to be para sa Pangulong Marcos, ang nakatanggap si dating Secretary Amina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin. Siyang nagbanggit niyan eh. Bakit hindi niya pinatawag sa hearing? Up to now, wala pa rin. Kaya, yun na, mga rason kung bakit ayaw pirmahan ang kanyang partial committee report. So, yung mga false narrative na sinasabi niya, ito, opinion ko lang, mas naniniwala ko sa mga narrative. Sinasabi niyang false, ako, yun ang totoo. Na parang may tinitignan, parang may, alam niyo na. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Muna ni ang among gihatagan o gero. So mag-atop na ni siya karon sa iyang balay. Og karon mo na ni ang iyang pag-aatupan sa natagaan na mo og gero. So mag-atop na ni siya karon. Og muna ni giloagon lang sa iyang balay. So kuang gid kaayo, gamay gid kaayo. Og dito sa silong ang loto. Og karon tungod sa kagamay sa ilang balay, muni ang ilang kusina. So mga buslot na gyud ang yero ipang sumpay-sumpay lang kani ng mga yero. Ilang ani. So gamay gyud kaayo. Tungod sa kagamay sa ilang balay, diri na sila sa naog magloto. Ano ni ang itsura sa iyang lutuan.
Og karon naman na gyud ang pag-atop ang magihatag nga yero. So di na gyud sila mo. Salamat sa Ginoo sa pag-atop namo sa tabang sa amo. Salamat kaayo. Salamat ka.